Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 246 ang iyong buhay ay nagsimula ng countdown. Sa madilim na bar sa ikalawang palapag, ang kapaligiran ay lubos na kaibahan sa mataong unang palapag. Pinagmasdan ni Marshall ang mga tao sa silid pahingahan sa itaas, ang kanyang mga mata ay damapo sa isang pamilyar na mukha. Si Finn iyon, isang alagad ng alyansa. Pagkatapos ng matinding labanan sa Spiral Heights, nagbuwag ang alliance. Karamihan sa mga miyembro nito ay nakakalat mula sa Harmonfield at Brookhaven, na naghahanap ng kanilang sariling mga landas. Si Finn mismo ay nagmula sa kabisera ng P. Marshall siya. Ngayon, sinasamahan niya ang ilang mga kaibigan mula sa pagkabata mula sa bahay patungo sa Marion Club upang tingnan ang bagong modelo mula kay Russia. Samantala, napatingin si Finn kay Marshall. Siya ay tumatawa at nakikipagbiruan sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa sandaling makita niya si Divine Drakebane, ang kanyang ekspresyon ay naging malamig, halos kulay ube, at ang kanyang mga ngipin ay nagsimulang magkalansing sa takot. Hindi maalis ang gulat na dala ni Marshall. Kahit na hindi nasaksihan ni Finn ang madugong mga kaganapan sa Dragon Ridge Valley, ang mga kakilakilabot na nasaksihan niya sa Harmonfield Hotel ay nakaukit sa kanyang memorya magpakailanman. Naniniwala si Finn na sina Kyler at Ronald ay kumakatawan sa rurok ng lakas sa mundo. Gayunpaman, winasak ng hitsura ni Marshall ang lahat ng dati niyang paniniwala. Ang nakakatakot na presensya ni Marshall ay nag-iwan ng malalim na psikolohikal na peklat kay Finn. Sa sandaling iyon, nakaharap kay Marshall, si Finn ay likas na ibinaba ang kanyang ulo, ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Anong ginagawa ni Marshall dito? Naparito ba siya upang puksain ang lahat ng mga alagad ng alyansa? Mula sa gilid ng kanyang mata, ninakaw ni Finn ang tingin kay Marshall, na tila walang pakialam sa kanya. Noon lang naglakas loob si Finn na dahan-daang iangat ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa nang makita niya si Marshall na naglalakad patungo sa isang sulok na mesa. Muling nakakuha ng atensyon ang matangkad at gwapong si Marshall, na nagbuntong hininga at nasa sabik na bulungan mula sa karamihan. Ang mga kasama ni Finn ay isang grupo ng mga kabataang lalaki mula sa kabisera ng P. Marshall siya, lahat ay kilalang kilala sa kanilang masungit na pag-uugali. Kabilang sa kanila si Ralph Preston, ang tagapagmana ng Preston Group, na humawak ng posisyon sa pamumuno sa grupo. Sa tabi ni Ralph ay nakaupo si Andrew Lambert, na ang pamilya ay nagmamay-ari ng boxing gym sa kabisera ng P. Marshall siya, na ipinagmamalaki ang 3 franchise ng mga fight club sa loob ng Brookhaven. Sa kanyang mga kasanayan at background ng pamilya, si Andrew ay madalas na malapit kay Ralph. Ang natitira sa grupo ay mga pangalawang henerasyong Scion ng mga marangal na pamilya mula sa kabisera ng P. Marshall siya. Sa isang koro ng magagandang babae na humihingal, ibinaling ng mga binata ang kanilang mga tingin kay Marshall. Bagamat madalas silang pumunta sa mga nightclub at social event at nakatagpo ng maraming kaakit-akit na tao, wala pang nakatagpo ng isang tao na may pambihirang aura at kapansin-pansing hitsura ni Marshall. Namuo ang paninibugho sa loob nila. Sa ilalim ng masusing titig ng karamihan, nilapitan ni Marshall ang isang medyo may edad na lalaki na makapal ang buhok at umupo. Darkwolf, nagkita na tayo sa wakas, sabi niya. Divine Drakebane. Dahan-daang itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo, may pagtataka na nakasulat sa kanyang mukha, kahit na pinananatili niya ang panlabas na kalmado. Pinag-aralan ng mabuti ni Darkwolf si Marshall sa ilalim ng madilim na mga ilaw ng bar. Nahirapan siyang paniwalaan na ang maalamat at nakakatakot na si Divine Drakebane ay napakabata at gwapo. Kahit sinong hindi nakakaalam ng background ni Marshall ay hinding-hindi siya iuugnay sa mga termino tulad ng pagpatay, kalupitan, at pagdanak ng dugo. Ito ay isang tao na yumanig sa buong mundo ng kadiliman sa loob lamang ng ilang taon mula nang siya ay debo. Napagtanto ni Darkwolf na kailangan niyang seryosohin siya. Pagkatapos ng maikling pagtatasa ng lakas ni Marshall, walang maramdamang mapang-apang aura si Darkwolf na nagmumula sa kanya. Sa halip, parang ordinaryo lang si Marshall.
Iniwan nito si Dark Wolf na nagtatanong kung paano ang isang tulad niya ay maaaring mag-navigate sa mundo ng kadiliman at magtanim ng takot sa mga pinaka-elite na organisasyon ng assassin, tulad ng Phoenix Vanguard at ang Dark Knight Alliance. Sa mga taon na ginugol niya sa pag-atras sa mga bundok, naging napakahina na ba ng mundo ng kadiliman? Pagkatapos niyang suriin si Marshall, ngumiti siya at nagtanong, Divine Drakebane, ganito ka ba talaga, Katie wala? Narinig mo na ba ang tungkol sa Soul Collector mula sa maraming taon na ang nakakaraan? I'm not interested in any legends, sagot ni Marshall sa mapaglarong paraan, habang nagbubuhos ng isang tasa ng tsaa at nakangiti. Magkano ang alok ng Phoenix Vanguard na nag-uudyok sa iyo na subaybayan ako hanggang sa Draconia at ipagsapalaran ang sarili mong buhay? Ngayong nandito na ako, bakit hindi ka lumipat? Lumiwanag ang mga mata ni Dark Wolf. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na nakapaligid sa kanya militar o pagmamatsyag ng pulisya. May mga makapangyarihang figure na nakatingin ng malapitan. Sa panghahamak, itinuring ni Dark Wolf si Marshall. Lord Drakebane, hindi ko inaasahan na ang isang tulad mo ay umaasa sa mga pulis na sumayaw sa paligid ko. Hindi ba't nakakaawa? Gayunpaman, ito ay walang silbi sa akin. Ako ay umunlad sa underground world sa loob ng maraming taon ng walang pagkatalo, dahil mas mabilis ako kaysa sa sinumang iba pa sa pagpatay, ngunit ang aking kakayahang tumakas ay walang kapar sa buong mundo. Ang pinakamahalagang kasanayan para sa isang assassin ay ang kaligtasan. Kung maaari mong patayin ang iyong target at makatakas, kung gayon ikaw ay isang tunay na assassin king. Kahit na sa lahat ng suportang ito ng militar, hindi nila ako mahuhuli. Lord Drakebane, medyo bigo ako sa iyo. Ngumisi si Marshall, pinalaki ang dating kinatatakutan na Assassin King. You're overthinking this. I never rely on anyone's strength. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon na iwasan sila. Tumingin si Dark Wolf kay Marshall na may malamig na ngiti, nagtatanong, Divine Drakebane, ganoon ka ba talaga ka-confident? Baka hindi mo pa alam ang tunay kong lakas. Bilang Assassin King, makakahanap ako ng hindi mabilang na paraan para patayin ka. Dahan-daang nagsalita si Dark Wolf, na parang casual na nagchichismis, walang tensyon o takot ang kanyang mukha. Tila ang pinag-uusapan nila ay walang kabuluhang mga bagay hindi ang pagpapawi ng isang buhay. Tumawa si Marshall at nagtanong, paano ka nakakasigurado na makakatakas ka sa akin? Para naman sa mga puwersang militar o mga tagamasid na iyon ay walang alam tungkol sa sila. Venet. Ang NAFT ay umasa sa kanila para sa proteksyon sa paglipas ng mga taon, hindi ako ang Divine Drakebane na sinasabi mo. Nanigas ang ekspresyon ni Dark Wolf. Lord Drakebane, baka minamaliit mo ang kapangyarihan ko. After years of retreating from sa ilalim ng lupa, isang tulad mo biglang sumulpot, at akala mo neto. Ikaw ang number one. Sa harap ng 13 nangungunang assassin sa mundo, wala ka. Ang reputasyon na binuo mo ngayon ay isang stroke ng swerte. Pagbalik ko sa underground, countdown na ang buhay mo. Ibinaba ni Marshall ang kanyang tasa at malamig na nagtanong, 13 assassins. Ngayon 11 na lang ang natitira. Sinilip niya ang kanyang relo at sinabing, sa loob ng 10 minuto, mamamatay ka na, at bababa na sa Jess. Sa tansya ko, bago mag-alas 3 ng madaling araw, wala nang matitira. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang kapansin-pansing babae na nakasuot ng kristal na mataas na takong at isang mixing palda na may hawak na baso ng red wine. She sauntered to the table and smiled charmingly at Marshall. Hay nako, parang nakita dati, pero hindi ko lang maalala kung saan, haha. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, humagalpak siya ng tawa. Ang babae ay matangkad, kurbatang, at makapidyo hiningang maganda, isang tunay na knockout. Ang kanyang pambihirang kagandahan ay madaling madaig ang sinuman sa venue ngayong gabi, na nagmamarka sa kanya bilang reyna ng gabi. Habang tumatawa siya, lumapit siya kay Marshall, halos ibuhos niya ang malawak niyang dibdib sa braso nito. Umalangaw-ngaw ang nakakaakit na amoy mula sa bahagyang nakabuka at mapang-akit na mga labi. Ang babaeng iyon ay si Emmy Peña, ang Queen Escort ng Marion Club.
Mukhang sinusubukan niyang kunin ang atensyon ng gwapong iyon, pakli ng isa sa mga kasama ni Ralph, na sinulyapan si Ralph. Ang mga spoiled brats na iyon ay lubos na naunawaan na si Ralph ay dumating sa Marion Club para lamang kay Emmy. Nagdilim ang ekspresyon ni Ralph. Bago dumating, ipinagmalaki niya na tiyak na ihahatid niya si Emmy sa kama sa gabing iyon. Habang nasaksihan niya ang eksenang ito, nakaramdam siya ng hiya. Harris, ipapakita ko sa lalaking yun kung ano-ano. Deklara ni Andrew, tumayo. Matapos ang mga kaguluhan sa alyansa, ang negosyo ng kanyang pamilya ay naghahanap upang magamit ang Preston Group upang ipadala ang kanilang mga disipulo at makakuha ng ilang mga kontrata sa seguridad. Ito ang perpektong pagkakataon upang mahalin ang kanilang sarili kay Ralph. Si Ralph na may hawak na inumin ay nakatingin sa direksyon ni Marshall. Sa sandaling iyon, si Emmy, kasama ang kanyang kaakit-akit na figura, ay tila sabik na gumapang sa mga bisig ni Marshall. Huminga ng malalim si Ralph, malamig ang boses. Babala lang ay sapat na. Huwag masyadong maingay. Harris, manood ka na lang. Sagot ni Andrew habang humahakbang patungo sa table ni Marshall. Nanginginig sa takot si Finn, huli na para makialam nang makarating si Andrew sa tabi ni Marshall. Sa kanilang mga mata, si Marshall ay tila isang walang kabuluhan. Ang Preston Group ay isa sa nangungunang 5 negosyo sa Brookhaven. Ang ama ni Ralph, si Riley Preston, ay kabilang sa pinakamayaman sa Brookhaven, halos nasa top 3. Naniniwala sila na magagawa nila ang anumang gusto nila sa Brookhaven. Ano kaya ang mangyayari kung target nila ang isang maliit na pritong tulad ni Marshall? Kung lumala ang mga bagay, maaari silang magbayad ng kaunting pera upang maayos ang mga bagay. Pero naintindihan ni Finn na hindi kasing simple ng inaakala nila si Marshall. Siya ay isang hayop na nakadamit ng tupa. Kung talagang i-provoke nila siya, ang negosyo ng pamilya ni Ralph ay mauuwi sa Brookhaven-Marshall Alliance. Finn, what's wrong? You look terrible, sabi ni Ralph, na napansin ang pagkabalisa ni Finn. Harris, please, tawagan mo si Andrew. Huwag mo siyang guluhin. Pagmamakaawa ni Finn, takot na sumulyap sa likod ni Marshall, ang kanyang isip ay pinagmumultuhan ng mga eksena mula sa Harmonfield Hotel. Anong kapangyarihan meron siya na hindi natin ma-provoke? Nagkibit balikat si Ralph, walang pakialam. Sa kanyang background, pakiramdam niya ay walang tao sa Harmonfield o Brookhaven, bukod sa ilang pamilyar na pamilya na hindi niya kayang hawakan. Bukod dito, si Andrew ay isang taong may karangalan na bihirang mang-api sa mahihina. Karamihan ay gagamitin lang niya ang kanyang katayuan para manakot. Sa pangkalahatan, hindi siya gagamit ng karahasan. Harris, siya si Marshall. Pabulong na sabi ni Finn, tumataas ang gulat sa kanyang boses. Marshall, anong ginagawa ng pamilya niya? Parang hindi ko pa siya narinig, nakasimangot si Ralph, nalilito sa takot ni Finn sa pangalan ni Marshall. Malayo sa normal ang reaksyon niya. Huminga ng malalim si Finn, nanginginig. Si Harris ang nagpabagsak. Buong alyansa namin. Pinatay niya sina Sam at Ruby. Tinatrato siya ng mga Wright at ng Dons mula sa Harmonfield na parang isang kilalang panauhin. Tawagan mo si Andrew ngayon din, baka magkaproblema tayo. Kabanata 247 Wala akong iniwan na nakaligtas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Ralph kung bakit labis na natakot si Finn. Isang tao ang may kapangyarihang Yurokon ng buong alyansa. Ang mga Neville, ang pangunahing angkan sa Ancient Marshall, ay yumukod sa kanya bilang paggalang. Itinuring siya ng mga Wright at ng Dons bilang isang iginagalang na panauhin. Maging ang mga Slaters ay naglaho ng magdamag, lahat ay dahil kay Marshall. Ang gayong figure ay malayong maabot ng kanyang pamilya. Labis na nabahala si Ralph sa natuklasang ito. Agad niyang kinuha ang phone niya. Samantala, humarap si Andrew sa tea table ni Marshall at lumuhad ng may kumpiyansa. Lumingon sa kanya sina Darkwolf at Emmy. Nginitian ni Andrew si Emmy, nagsalin ng isang baso ng red wine, at naghanda para uminom. Handa siyang maliwanagan si Marshall, ang walang ingat na tanga na hindi alam kung kailan siya nililigawan ng kapahamakan. Haha!
This fool dare steal my Harris's woman. Nanghihingi siya ng gulo. Itinaas ni Andrew ang baso niya, inilapit sa labi niya. Ibaba mo ang alak at mawala ka. Ang malamig na boses ni Darkwolf ay pumutol sa hangin. Saglit na nag-alinlangan si Andrew, sa kanya tinuro si Marshall na may kasamang mapaglarong ngisi. Mister, parang sinasabi mo sa kanya na magwala ha. Bago pa siya makatapos, isang flash ng malamig na liwanag ang dumaan. Napahawak si Andrew sa kanyang lalamunan sa gulat, na hindi makapaniwalang nakatingin kay Darkwolf. Kasunod nito, gamulong ang ulo ni Andrew sa lupa. Arg! Napasigaw si Emmy nang makitang gamulong-gulong ang ulo ni Andrew sa lupa at kung saan-saan ang kanyang dugo. Nawalan siya ng malay sandali. Isang chorus ng hiyawan ang sumabog mula sa ikalawang palapag na bar habang naganap ang kaguluhan. Ang mga lalaki at babae na nagsasayaw ay nagsiwalat at nagsitakas sa lahat ng direksyon. Umiling si Marshall at sinabing, pinapatay mo pa ang mga taong ganito. Nakakahiya. Madilim na tumawa si Darkwolf. I never discriminate when it comes to killing. Ginulo niya ang mga plano ko, at kailangan siyang maalis. Divine Drakebane, wag na tayong magkita. Kasabay nito, tumalon si Darkwolf sa rehas ng ikalawang palapag, pinutol ang kaguluhan ng mga tao upang makarating sa labas ng pangunahing bulwagan ng Marion Club. Hindi naisip ni Ralph ang magiging resulta. Sakto nang magkadugtong ang tawag niya, umikot na ang ulo ni Andrew. Ang biglaang, madugong eksena ay nagpabilis ng kurot sa tiyan ni Ralph, at halos mauwi siya. Ang pangit ng Soul Collector. Nanunuya si Marshall, pinapanood si Darkwolf na nawawala sa malayo. Lumingon siya at tumalon sa malaking bintanang nakaharap sa kalye. Oh my God! Ano bang nangyayari? Hallucination ba to? Ang nakakagulat na pagpapakita ni Darkwolf ay nagulat sa marami. Halos mawalan sila ng malay nang makita ang mas hindi kapani-paniwalang gawa ni Marshall. Hindi kaya ito ang set ng Otrinia superhero movie, hindi ba? Hinabol ni Marshall si Darkwolf, na iwan ang Marion Club. Ang mga espesyal na pulis militar na nakatago sa paligid ng club ay sumugod upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Sa loob ng 5 minuto, kontrolado ng West Sea Area Police ang Marion Club. Dahan-dahan, bumalik ang kalmado sa club, ngunit maraming saksi sa madugong eksena ang nasa estado pa rin ng takot at pagkabigla. Nakatayo si Ralph at ang iba pa, na sinasagot ang mga tanong ng pulis, nanginginig habang tinitingnan ang malungkot na resulta ng sinapit ni Andrew. Finn, I should have listened to you. If I did, hindi sana namatay si Andrew dito, bulong ni Ralph, blanko ang mga mata. Si Finn, nanginginig pa rin, ay sumagot. Hindi ko inaasahan na ang lalaking nakaupo sa tapat ni Marshall ay mas malupit. Narinig ko na lang na sinabi ng pulis na ang middle-aged na lalaki ay isang kilalang top-tier assassin. Tulad ng hinala ko, ang sinumang nauugnay kay Marshall ay hindi isang mabuting tao. Nakahinga ng maluwag si Ralph at ang iba, tahimik na nagpapasalamat na hindi nila sinubukang pukawin si Marshall. Kung hindi, sila na sana ang nakahiga. Sa sandaling iyon, lumabas na si Marshall sa Marion Club, hinabol si Darkwolf. Pagkatapos umalis sa club, si Darkwolf ay sumugod sa isang malapit na eskinita. Malayo ang makikitid na kalye sa liwanag ng Rich Street. Akala niya ay maaaring mawala sa kanya si Marshall sa gabi, ngunit pagkatapos na humakbang sa ilang madilim na eskinita, nanatili lang si Marshall sa likuran niya. Napagtantong hindi siya makakatakas, huminto si Darkwolf sa kanyang mga landas. Malinaw na mas mabilis si Marshall. Ang pagstol na ganito ay maglalagay lamang sa kanya sa mas delikadong posisyon. Humarap si Darkwolf kay Marshall, na mahinahong lumapit. I'm going to abandon this mission. Bakit mo pa ako hinahabol? Tanong ni Darkwolf. Habang casual na pinupunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay gamit ang napkin, naglakad-lakad siya palapit. Abandon the mission. Haha. Sagot ni Marshall, cool at composed ang kilos niya. Once the game starts, it must reach a conclusion. That's my rule. Do you think you can just come to assassinate and then walk away if it don't go your way?
Wala ka bang ginawang paghahanda bago pumunta dito, Dark Wolf? Patuloy niya. Ako ay tinatawag na Divine Drakebane dahil sa ilalim ng aking Dragon Dagger, walang nakaligtas. Sa pagkakataong ito, wala ni isa man sa 13 killer na nakatanggap ng pabuya ng Phoenix Vanguard ang babalik. Ang walang muwang Wolf Shade ay maaari nang magdeklara ng bangkarota. Wala pang 30 talampakan ang layo ng dalawang lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dark Wolf ang isang kapansin-pansing layunin ng pagpatay na nagmumula kay Marshall. Isang malamig na panginginig ang Dumb Alloy sa kanyang gulugod. Hindi pa niya naranasan ang gayong kakilakilabot na premonition sa kanyang mga dekada ng pagkakasangkot sa assassin sa ilalim ng lupa. Kahit na gusto niyang umatras mula sa pagpatay na ito, huli na ang lahat. Ang pagkilala sa isang nakakatakot na figure tulad ng Divine Drakebane ay nangangahulugan lamang ng isang resulta, mamamatay siya o mamamatay si Marshall. Dahil wala nang matakasan, nagpakawala si Dark Wolf ng nakakapangilabot na alulong na umalangaw-ngaw sa eskinita. Isang nakakatakot at malaimpyernong karimlan ang bumalot sa eskinita. Ang tunog ng kanyang nagdadalamhating panaghoy ay naging sanhi ng pagbagsak ng dalawang asong ligaw na kanina pa nakatago sa bakana ng eskinita. Whoosh! Lumakad pasulong si Dark Wolf, ang kanyang mga kamay ay nagiging mga sandata na parang kuko na humiwas sa madilim na gabi, na tumututok sa mga balikat ni Marshall. Tumayo si Marshall, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-iwas. Habang papalapit sa kanya ang mga kuko, bumaril ang dragon na punyal sa kanyang baywang mula sa kaluban nito. Ang gintong dragon ay pumailan lang sa hangin, nagpakawala ng dalawang agos ng matinding apoy. Ang mga kuko ni Dark Wolf ay naging abo sa isang iglap. Nagmamadali siyang lumapit kay Marshall, ngunit bago niya maintindihan ang nangyari, nahiwa na ang Dragon Dagger sa kanyang lalamunan. Sa kanyang mga huling sandali, isang nakakatakot na ngiti ang kumalat sa mukha ni Dark Wolf. Ang ginintoang dragon ay umakyat sa langit, na nagpapaliwanag sa eskinita na may nakasisilaw na liwanag. Ang nakamamanghang eksenang iyon ay tumagal ngunit isang maikling sandali. Lumukot ang katawan ni Dark Wolf sa lupa, isang walang buhay na balat. Sinulyapan ni Marshall ang parang papel na bangkay sa lupa at umiling. Isang simoy ng hangin ang pumukaw sa hangin sa gabi, at ang katawan ni Dark Wolf ay noatakwatek sa isang tipak ng usok, naglaho sa walang katapusang kadiliman. Bumalik sa nakakalamig na katahimikan ang mahaba at madilim na eskinita na parang walang nangyari. Naglabas si Marshall ng basang napkin para panasan ang kanyang mga kamay at naglakad papalapit sa eskinita habang nasa bulsa ang mga kamay. Lumabas ka na. Since ikaw na. Eto, bakit nagtatago? Nandito ako sa harap. Of you, let's do this. Boses ni Marshall. Umalangaw-ngaw sa madilim na eskinita. Sa isang iglap, 7 o 8 figure ang lumabas sa magkabilang gilid ng eskinita, humakbang palapit kay Marshall. Inangat ni Marshall ang kanyang tingin patungo sa mahinang liwanag sa dulo ng eskinita at bumantong hininga. 9 sa mga nangungunang mamamatay tao sa buong mundo ay kinasuhan si Marshall ng sabay-sabay. Bago nila gawin ang assassination mission na ito, ang Phoenix Vanguard ay nangako ng napakalaking reward para sa sinumang pumatay kay Marshall. Gayunpaman, sa pagpasok sa Draconia at nasaksihan ang malagim na kapalaran ni Dark Wolf at ng iba pa, napagtanto ng lahat ang katotohanan. Kung hindi sila magkakasama, wala sa kanila ang mabubuhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang bagay kung maaari nilang iwan si Draconia ng buhay. Naunawaan na nila ngayon na sila ay niloko. Ang impormasyong ibinigay ng Phoenix Vanguard ay ganap na mali. Si Divine Drakebane ay isang mabigat na kalaban. Si Dark Wolf, na nag-claim na siya ang nangungunang mamamatay tao sa mundo, ay bumagsak nang hindi man lang nataman si Marshall. Sa huli, wala man lang katawan na naiwan. Ang gayong nakakagulat na pagpapakita ay nag-iwan sa kanila ng kawalan ng pag-asa. Walang nang-ahas na mangarap na patayin si Marshall at bumalik sa Phoenix Vanguard para kunin ang kanilang mga reward. Sa dilim, tahimik silang nagkasundo, na itinapon ang kanilang huling piraso ng pagkukunwari. Wala na silang pakialam sa kanilang underground na reputasyon at sabay-sabay silang nagsisingil kay Marshall. Kaligtasan.
Iyon lang ang mahalaga sa sandaling iyon. Walang salita, inilabas nila ang kanilang buong kapangyarihan, na naglalayong patayin si Marshall. Tinataya nila na sa lakas ng kanilang 8 na pinagsama, kahit papaano ay makakalaban nila ang Divine Drakebane na ito. Tiyak na magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, pinatay ng sumunod na sandali ang kanilang huling kisap ng pag-asa. Isang kislap ng gininto ang liwanag ang tumagos sa madilim na eskinita habang ang Dragon Dagger ay lumipad palabas, na tumatawid sa hangin na parang kidlat. Ang 8 mamamatay tao ay nanlamig sa kanilang kinalalagyan, bawat isa ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga lalamunan. Sa sumunod na sandali, umungal ang gintong dragon, walang awang inubos ang buhay ng 8 nangungunang mamamatay tao. Wala pang 1 minuto, ang 8 mabangis na mamamatay tao, na minsang kinatatakutan, ay naglaho tulad ng Dark Wolf. Isang bagzo ng hangin sa gabi ang dumaan, na nagpapatindi sa nakakatakot na kapaligiran ng mahabang eskinita. Pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay at itinapon sa hangin ang napkin. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa, dahan-dahan siyang pumasok sa eskinita. Sa dulo ng madilim na eskinita ay nakatayo ang isang lalaki na may makapal na rimmed na salamin, nakahawig ng isang nerd. Tumangala si Marshall sa lalaki ni Kofer, na kilala bilang Viper, at bumantong hininga. Ito ang unang pagkakataon na naawa ako bago pumatay ng tao. Jabez, may nagawa ka na dahilan para mag-alinlangan akong kunin ang buhay mo, pero hindi pa rin kita kayang hayaang mabuhay. Nagkibit balikat si Jabez at sinabing, minsan ako. Pinili ang landas na ito, hindi ako naging handa na bumalik. Kung mamamatay ako dito ngayon, ito ay magiging isang perpektong pagtatapos. Magsimula tayo. Pareho tayong nagmamadaling mag-move on. Sa isang iglap, 12-12 ng mga surgical scalpel ang lumipad patungo kay Marshall na parang bagyo. Napatingin si Marshall sa kumikislap na mga talam, saglit na natigilan. Nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jabez. Naniniwala siya na sa kanyang ultimate skills, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Marshall. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto niya na sa gitna ng gulo ng mga scalpel, ang figure ni Marshall ay nawala ng walang bakas. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay walang iba kundi katahimikan. Lalong naging hangkag ang kanyang tingin hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Tiningnan ni Marshall ang walang buhay na katawan ni Jabez at tinawag ang mga anino, pabayaan mo siyang buo. Ilayo mo siya at bigyan ng maayos na libing. Ang malalim na eskinita ay kumikinang na may madilim na dilaw na liwanag, na sumasalamin sa matangkad na silhouette ni Marshall habang unti-unting kumupas sa di kalayuan. Kabanata 248 Data ng katawan ni Vera. Alas 7:30 ng umaga, nang bumalik si Talia at ang Security Bureau 7 team sa opisina ng Harmonfield, isang tawag ang dumating mula sa HQ. 13 sa mga nangungunang international assassin sa mundo ang misteryosong naglaho. Kinumpirma ito ng pinakalihim na organisasyon ng katalinuhan sa Draconia. Ang mga assassin na ito ay hindi umalis sa Harmonfield o kahit Draconia. Nawala sila sa loob mismo ng mga hangganan ng lungsod. Pagkalipas ng 3:30 AM, kinumpirma ng lahat ng mga tracking point na ang lahat ng impormasyon sa 13 nangungunang mga assassin ay ganap na nawala. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na si Marshall ay maaaring kasangkot, kahit na walang matibay na ebidensya ang nagkumpirma nito. Ang tanging intel na mayroon sila ay si Marshall na pumasok sa Marion Club ng umagang iyon sa Rich Street, Harmonfield West Sea area, ang parehong club na dating binisita ng Dark Wolf. Matapos mawala si Dark Wolf, nagmaneho si Marshall pabalik sa Eastvale. Ipinakita ng security footage sa gusali ang pagdating ni Marshall sa 4:18 AM. Humigit kumulang 40 minuto ang biyahe mula sa Rich Street sa West Sea area hanggang sa Eastvale. Umalis si Marshall sa Marion Club noong 3:10 AM. Batay sa timeline na ito, tila halos imposible para sa kanya na maalis ang 10 nangungunang international assassin at makabalik pa rin ito sa maikling panahon.
Gayun din, paanong walang bakas na may iwan pagkatapos ng pagkamatay ng 13 nangungunang mamamatay tao? Dahil dito, napagpasyahan ng Security Bureau 7 na ang natitirang 10 mamamatay tao ay malamang nabuhay pa. Kaya, inutusan ng punong tanggapan si Talia na bantayan ng malapitan ang mga galaw ni Marshall. Samantala, sa loob ng isang liblib na villa sa magulong West Hill Cemetery, nakatanggap din si Jack ng update. Sir, pumunta si Marshall sa Marion Club para makipagkita sa Dark Wolf. Sa panahong ito, ang nangungunang performer ng club, si Emmy, at isang martial artist mula sa boxing gym ng lungsod ng P. Marshall siya, si Andrew Lambert, ay nakaupo sa pagitan nila. Di nagtagal pagkatapos umupo si Andrew, may sinabi, at bigla siyang inatake at pinatay ng Dark Wolf. Pagkatapos ay tumakas siya mula sa club. Sumunod naman si Marshall. Sa buong pagtatagpo, si Marshall at ang Dark Wolf ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang verbal o pisikal na paghaharap. Pagkaalis ng Marion Club, si Dark Wolf ay tumungo sa hilaga sa kahabaan ng Rich Street. Pumunta siya sa isang mahabang eskinita sa timog ng Rich Street, bahagi ng isang lumang complex sa isang heritage preservation area. Itong kahabaan ng mga makasaysayang gusali ay tumatakbo para sa 12-dosenang mga hilera. Sinundan namin sina Dark Wolf at Marshall sa eskinita, ngunit halos nawala sila sa paningin namin. Sinuri namin ang bawat eskinita at hindi namin sila nakita kahit saan, at wala kaming narinig na anumang tunog ng away. Paminsan-minsan lamang na mga pagkislap ng gintong liwanag ang lumitaw, na tumatagal ng wala pang 1 segundo bago kumupas. Pumasok si Marshall sa eskinita bandang 3:10 a.m., at pagsapit ng 4:18 a.m., nakita siya sa Eastvale. Hindi na siya umalis o nakipag-ugnayan sa sinuman mula noon, at naka-off ang lahat ng kanyang device. Sa maikling panahon, ang paghawak ng 13 nangungunang mga asasin ng mag-isa ay imposible. Si Jack ay nakinig, pesang sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Sa tagal ng paglalakbay sa pagitan ng Rich Street at Eastvale, halos 10 minuto lang ay hindi na naabutan ni Marshall. Ang pag-aalis ng 10 mamamatay tao ng mag-isa sa napakaikling panahon ngayon, isang tao lang ang nakagawa nito ng may ganoong uri ng kahusayan. Walang ibang makakagawa ng gayong napakahusay na pagpatay. Upang makuha ito, kakailanganin ng isang tao ang mga kasanayan sa pagpatay na katulad ng maalamat na figure na iyon mula sa nakaraan at, kahit na noon, ang mga assassin ay kailangang lumitaw ng sabay-sabay. Kaya nasaan ang mga katawan? Bakit walang naiwan? Napuno ng tanong si Jack. Isang bagay, gayunpaman, ang malinaw, ang 13 nangungunang mga assassin na pumasok sa Draconia ay tina-target si Marshall. Iminungkahi nito na malayo siya sa isang ordinaryong karakter. Kung matuklasan nila ang organisasyon at motibo sa likod ng pagpapadala sa mga assassin na iyon, malapit nang mabunyag ang tunay na pagkatao ni Marshall. Saktong pag-ikot ng tanghalian, dumating si Vera sa pintuan ng opisina ni Marshall sa Eastvale. Kakatok na sana siya nang lumapit si Amber mula sa likuran. Ms. Silva, hinahanap si Mr. Ortega. Tanong ni Amber. Tumango si Vera. Tinahali niya akong dumaan. Nasa loob ba siya? Naka-off ang phone niya, at naka-silent ang linya ng opisina niya. Mr. Ortega. Buong umaga hindi ko siya nakita, sagot ni Amber. Isang mahinang hilik ang umagos mula sa opisina. Ngumisi si Amber, mukhang natutulog siya doon. Bulong ni Vera, natutulog. He was off somewhere in the middle of the night and is still sleeping now. Grabe. Buksan mo ang pinto, Amber. Nag-alinlangan si Amber, sigurado ka bang okay lang yan? Kinawayan siya ni Vera. Sinabi niya sa akin na pumunta kahapon ng tanghali, at narito siya ay nakatulog sa kanyang opisina. Hindi ka panipaniwala. Nang makita ang ekspresyon ni Vera, walang choice si Amber kundi buksan ang pinto. Andan si Marshall, mahimbing na natutulog sa sofa. Pagkaalis ni Amber, isinara ni Vera ang pinto sa likod niya at pinag-aralan ang mapayapang ekspresyon ni Marshall. Naisip niya sa kanyang sarili, paano ko magugulo ang lalaking ito? Palagi siyang nangunguna kapag siya ay gising. Ngayon na ang pagkakataon ko. Tahimik siyang naglibot sa opisina,
isinasaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Patuloy na humihilik si Marshall, halos umaalingaw-ngaw ang tunog sa silid. Kaya lang, bumahing siya, hinimas ang kanyang ilong, tumalikod, at ipinagpatuloy ang kanyang hilik. May ideya si Vera. Hinawi niya ang isang buhok, gumapang sa tabi niya, at marahang ipinasok ang buhok sa butas ng ilong nito. Achoo! Tumikim si Marshall. Pinigilan ni Vera ang kanyang pagtawa, pagkatapos, nang makitang nakatulog na siya, sinubukan itong muli. Isa pang bumahing at muling tumalikod si Marshall. This is too good, naisip ni Vera na nakangiti sa sarili. Pinagmasdan ni Vera si Marshall, natutuwa sa paraan ng panunukso sa kanya, pakiramdam na lubos na nasisiyahan. Lagi akong ginugulo ng lalaking ito sa oras na ibinalik ko ang pabor. Nagpalipat-lipat ng anggulo si Vera at muling isinubsob ang buhok sa ilong ni Marshall. Bigla niyang hinawakan ang wrist niya kaya natigilan siya. Naiinip ka ba o ano? Tungkol saan ito? Ngumisi siya. Paano kung ako? Baka nabitin ako dito. Napagtantong gising na siya, nagpatuloy siya, hindi ba dapat dalhin mo ako sa villa para mag-record ng data ng katawan sa tanghali? Nagtago dito, naka-off ang phone, sinisira mo ba ang iyong pangako? Naalala ni Marshall na pumayag siyang ipahiram sa kanya ang villa. Pagtingin niya sa oras, nagkibit-balikat siya, sige, ihahatid na kita. Pero hindi pa ako kumakain, so grab some takeout on the way. We'll eat at the villa. Your treat. Inilibot ni Vera ang kanyang mga mata. Hindi mo ako kayang tretuhin kahit isang beses. Kunin mo o iwan mo. Pumikit siya ulit. Fine, fine. Magbabayad ako, kuripot ka. She muttered, playfully twisting his arm. Umalis ang dalawa papunta sa villa sa Area 1 Nanogram Dawnspire. Pagdating sa loob, naglabas sila ng data chip mula sa security panel sa pasukan at ipinasok ito sa recording device. Okay, katawan. Simulan na natin. Ipasok ang lahat ng iyong camera. Nilalaman Beto. Iminuwestre ni Marshall si B. Ang kanyang Amerikana at tumayo. Itinutok niya ang lens, inayos ang focus, naghanda para ang makuha sa pamamagitan ng tawag o iba pa. Colette. Iba pa. Mataman siyang nakamasid, bumubulong ng kung ano sa ilalim ng kanyang hininga. Sa paggabay sa kanya, itinuro niya, itaas ang dibdib, tuwid ang ulo, iangat ang iyong mga balakang, itaas ang mga kamay, bahagyang indayog ang katawan. Kumaliwa, ngayon pa kanan, bumalik sa camera. Ayan, itaas mo ang iyong. Lumipas ang 5 minuto, at sinundan ni Vera ang bawat pahiwatig, nagpapalitan ng pose. 10 minuto at nanatiling nakadikit si Marshall sa camera. Hindi pa ba tayo tapos? Nagtatakang tanong niya. Muntik na. Sagot niya habang nakatutok. Kailangang tiyakin na ito ay naitala ng lubusan, o hindi ito mabibilang. Dumaan pa ang 20 minuto. Patuloy siyang inutusan ni Marshall na subukan ang iba't ibang mga pose, ang ilan ay nagiging mas walang katotohanan sa 1 minuto. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Vera. Bakit parang pagmomodelo ang pagre-record ng data ng katawan? Kailangan ba talaga niyang mag-pose ng ganito? Napansin niyang tila hindi na pinaandar ni Marshall ang kagamitan. Excited lang siyang nakadikit sa camera. Bakit ang tagal nito? Tanong ni Vera. Si Marshall, nakatutok pa rin sa camera. Seryosong sumagot, ang kagamitang ito. Na may mataas na katumpakan. Itala ito ay nangangailangan ng oras. Tumigil ka sa pagtigil, tumayo Marshall, nakatutok pa rin sa camera. Seryosong sumagot, ang kagamitang ito. Na may mataas na katumpakan. Itala ito ay nangangailangan ng oras. Tumigil ka sa pagtigil, tumayo ka ngayon, kaliwa, kanang bahagi, itaas ang iyong mga kamay, ilabas ang iyong puwit. Nang walang pagpipilian, sinunod ni Vera ang kanyang mga tagubilin. Maya-maya, tumahimik si Marshall. Saglit niyang hinawakan ang pose at lumingon sa likod para makita siyang nakangisi ng pilyo sa likod ng camera. Talaga bang nire-record ng lalaking ito ang aking data? Parang nanunood siya ng short film. Nakita ni Vera ang kanyang pilyong ekspresyon at nagtanong, tapos na ba tayo? Hindi man malapit.
Ano ang pagmamadali mo? Sagot ni Marshall na nakatutok pa rin ang mata sa screen. Ang setup para sa input ng impormasyon na ito ay sobrang detalyado, sabi ni Marshall na walang pakialam. Kung hindi na itala ang anumang bahagi ng iyong katawan, hindi ito makikilala ng system, at hindi magbubukas ang pinto. Bumantong hininga siya, ang laki ng puwitan mo. Ano? Namula ang pisngi ni Vera sa kahihiyan. Marshall, tinatitigan mo ba ako? Pinandilatan niya ito, napagtanto na maaaring ito ay isang uri ng kalokohan. Marshall, you jerk. Ano ka ba talaga? Anong ginagawa mo? Kabanata 249 na paghiram ng Villa sa Dawnspire Heights. Lalong naghinala si Vera habang naiisip niya ito. Mabilis siyang sumugod sa kagamitan sa pagre-record, itinulak si Marshall sa isang tabi at maingat na sinisiyasat ang sistema. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba. Marshall, sabihin mo sa akin ng totoo, ano ang pinagkakaabalahan mo ng matagal? Nakangiting tumingin sa kanya si Marshall, sumulyap sa kanyang hubog na figure at bahagyang nalilitong ekspresyon, halos hindi nagpipigil ng tawa. Bakit sobrang kaina-hinala? Sabi ko wala dito, ni-record lang ang impormasyon mo, ano pa ba ang magagawa ko? He muttered, not like I can see you wearing black under. Saka kumuha ng baso ng tubig at casual na humakbang sa harap ng kamera. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Vera. Paano niya nalaman na itim ang suot niya? Maaari ba talagang kunin iyon ng kamera? Pagkahilig palapit sa lens, siniyasat niya ito, isang regular na kamera lang ang nakikita. Pagkatapos, habang gumagalaw si Marshall sa harap ng kamera, isang hindi inaasahang eksena ang lumitaw. Sa monitor, naka-display fit at payat ang buong pangangatawan ni Marshall, malinaw ang bawat detalye. Kakaiba ang pangangatawan ng lalaking ito. Dream guy siya, walang duda. Halos madurog ang puso ni Vera habang nanunood. Gayunpaman, sa isang iglap, napasigaw siya. Hindi ba't ganoon din siya sa harap ng kamera? Kaya buong oras na siyang pinagmamasdan ni Marshall. Nang mapagtanto ang nangyayari, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Vera, namumula ang mukha. Parang pas ang nakatapak ang buntot, tumakbo siya ng ilang hakbang at binigyan ng malakas na sipa si Marshall. Marshall, ang kulit mo. Nag-espiya ka talaga sa akin. Noon, casual na nag-enjoy si Marshall sa eksenang may hawak na isang basong tubig. Bago pa siya makasipsip ay sinipa na siya ni Vera dahilan para madapa siya at natapon ang tubig sa sahig. What the hell? Are you nuts? Why'd you kick me out of nowhere? Sipain kita. Kakagatin din kita. Si Vera ay tulad ng isang maliit na bata, lumubog ang kanyang mga ngipin sa kanyang palso. You creep, anong ginawa mo ngayon? Hiling niya. Inosenteng tumingin sa kanya si Marshall. Nire-record ko ang impormasyon mo, remember? Bakit mo ako kinakagat at sinisipa ng ganyan? Tuta ka ba o ano? Binaril ni Vera si Marshall ng nakakainis na titig. Umirap si Vera. Sinungaling ka. Ginamit mo yun bilang dahilan para tiktikan ako. Nakikita ng device na ito ang mga damit, at ginamit mo ito para tingnan ang lahat. She accused, scratching at him while he tried to grab her hands. Teka, sinasabi mo bang nakita mo akong nakahubad? Paano mo malalaman? Napanood ko lang na naglalakad ka sa tapat ng kamera, nakalabas na lahat. Bumantong hininga si Marshall, so tayo pa rin ngayon, di ba? Buo rin ang pagtingin mo sa akin, so technically, ako ang natatalo dito. Imposible ka. Hinabol siya ni Vera pataas baba ng Villa sa galit. Noon lang, tumunog ang satellite phone ni Marshall ng isang mensahe mula sa dark web, na kumpirma ang tiket sa eroplano, at makakasakay siya sa loob ng isang oras. Hinawakan niya ang kamay niya sabay ngisi. Sige, hindi na kita guguluhin. Ang impormasyon ng iyong katawan ay nakatakda na sa sistema ng Villa, kaya malaya kang pumunta at umalis. Lalabas ako ng Harmonfield sa loob ng ilang araw para asikasuhin ang ilang bagay. Saan ka pupunta? Tanong ni Vera na medyo kinakabahan. Pwede ba akong sumama sa'yo? No,
I'm off on a date with a beautiful woman. Mabilis na umalis si Marshall sa villa at nagmaneho, naiwan si Vera na nakatapak sa kanyang paa sa pagkabigo. Og, Marshall, ang kulit mo. Maya-maya lang ay nagring ang phone sa coffee table. Napasulyap si Vera, nakangiti, siguro ang manggugulo na tumatawag. Gayunpaman, nang kunin niya, ang mukha sa screen ay kay Alice, hindi kay Marshall. Medyo nadismaya, sumagot si Vera, Alice, what's up? Bahagyang naiinis si Alice. Vera, nakalimutan mo na ba yung pinanggako mo sakin kahapon? Pangako. Gumuhit ng blanko si Vera. Sabi mo tutulungan mo akong manghiram ng Villa 1 sa Donspire Heights Estates. Vera, don't tell me nakalimutan mo. Biglang naalala ni Vera. Oh, Alice, syempre hindi. Right now, I'm here recording the security setup for the villa. I'll send you a pic para makita mo. Kinuha niya ang isang mabilis na larawan ng kanyang sarili at ang nakapalibot na villa, pagkatapos ay ipinadala ito. Nanlaki ang mga mata ni Alice sa marangyang setting, at napabulalas siya, Vera, ang galing mo. Hindi ako makapaniwala na nakuha mo talaga. Pwede ko bang itago ito ng ilang sandali pa? Nang marinig ang pananabik ni Alice, tumawa si Vera, oo naman. Actually, this villa belongs to Marshall. Take your time, I'll let him know, and it should be all good. Naging yelo ang paunang pananabik ni Alice. Vera, pwede bang huwag mo nang banggitin sa akin ang hindi matitiis na lalaki na iyon? Ang may-ari ng isang villa sa tuktok ng bundok sa Donspire Heights Estate, sino ang hindi makakaalam ng uri ng katayuan na kinakailangan? Nagpatuloy siya ng mariin. Alam iyon ng lahat sa Harmonfield. Ang pamumuhay doon ay hindi lamang tungkol sa pera. Nangangailangan ito ng tunay na katayuan upang maging kwalipikado. Pigibakang lang ni Marshall ang mga koneksyon sa pamilya ni Shirley dito, nagpapalabas na parang may impluwensya siya. Ang isang tulad niya ay hindi tatayo. Pagkakataong makalapit sa isang villa sa area. Isa, o maging ang mga villa sa Area 3 nanograms Donspire Heights Estates. Humalaklak si Vera, sinusubukang pakalmayin ang kaibigan. Fine, ibaba ko na. Just know you can use the villa. Just make sure na walang masisira. Idinagdag niya, ang lugar ay maaaring tumanggap ng ilang daang tao, kaya itala lang ang iyong listahan ng bisita. Ipaalam muna sa akin, at dadalhin kita para mag-set up. Medyo naiinip na si Alice. Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang sa akin ang susi? Natawa si Vera, Alice, this villa isn't your average place. Ang pagpasok ay hindi lamang isang pares ng mga password at isang fingerprint. Ang isang ito ay nangangailangan ng isang aktwal na pag-scan ng katawan upang ma-access, paliwanag niya. Kung wala ang naitala na data, walang nakakapasok, at ang pagsisikap na pilitin ito ay mag-aalerto sa seguridad. Katatapos ko lang ay record ang body info dito. Naalala ang pagpaparehistro kanina kay Marshall, bahagyang namula ang pisngi ni Vera sa alaala. Hindi man lang niya namamalayan, sinunod niya ang mga utos ni Marshall at dumaan sa lahat ng uri ng pose. Marshall, ang kulit mo. Aayusin ko ito sa iyo pagbalik mo. Samantala, natigilan si Alice na nasa linya pa rin. Ano nga ba ang relasyon ni Vera sa may-ari ng lugar na ito? Talagang hinayaan niya itong gamitin ang villa at tinulungan pa niyang ipasok ang kanyang data. Nangangahulugan iyon na maaaring pumunta at umalis si Vera ayon sa gusto niya, halos siya ang may-ari ng villa. Sumiklab ang selos sa puso ni Alice. Dapat ay gumamit si Vera ng ilang lihim na pamamaraan para kumonekta sa ganoong malaking shot. Kung alam lang niya. Kung makikilala niya ang may-ari ng villa bago ang engagement party, sa kanyang alindog, madali niyang hihijitan si Vera. Baka siya pa ang pipiliin niya. Pagkatapos ay iiwan niya si Zachary sa isang mabilis na tibok ng puso at susundan ng makapangyarihang figurang ito, na nagiging inggit ng lahat ng Harmonfield. Sa isip nito, sinabi ni Alice, Vera. Bago ang engagement party, gusto ko mag-imbita ang may-ari ng villa na ta. Hapunan bilang pasasalamat. Maaari ka bang tumulong? 2 and 8. Mukhang nagulat si Vera.
Malamang hindi siya tatanggap ng imbitasyon. Si Alice, na parang naiinis, ay sumagot, Vera, natatakot ka ba na manako ko siya sa iyo? Nang marinig iyon, napahagalpak ng tawa si Vera. Alice, ang may-ari ng villa na ito ay orihinal na sa iyo upang malaman ikaw at ang mga Miller ang gustong putulin ang mga relasyon, sagot ni Vera. Hindi naman ako nag-aalala na makilala mo siya. Sigurado ako na kahit nakilala mo siya, i-dismiss mo pa rin siya. Tandaan mo, lagi mong sinasabi na ang pangarap mo ay maging isang reyna, tulad ni Daphne West. And besides, hindi ka ba malapit nang mag-engage? Talaga bang iniisip mo na makipag-compete sa akin sa mga lalaki? Napangisi si Alice. Hanggang sa napirmahan ang sertipiko na iyon, mayroon pa akong mga pagpipilian, Vera. Mukhang nagiging defensive ka. Humalaklak si Vera. Alice, if you're that interested, you could just call Marshall yourself. Siya talaga ang may-ari ng villa, no question. Fine, fine, sagot ni Alice na parang galit na galit. Huling tanong, magpapakita ba siya sa araw ng aking kasal? Napangiti si Vera. Honestly, I'd like him to come, para makita mo na may mga tao at bagay na maaring ikagulat mo sa mundong ito. Ngumuso si Alice. Vera, kaya lang. Manghiram ng villa. Ngayon gumagawa ka. Parang misteryoso lahat. Whatever, kailan mo ba ako dadalhin para makita ito? Kailangan kong ayusin ang mga crew ng dekorasyon. Find novel. Ibinaba ang kanyang boses, idinagdag ni Alice, isa pang pabor. Sa engagement party, gusto kong isipin ng lahat na malapit kong kaibigan ang may-ari ng villa. Kung sinabi kong gusto kong manirahan dito ng tuluyan, papayag siya. Tumawa si Vera. Alice, iyon ay isang mataas na utos. Hindi kita maaaring i-back up sa isang iyon, hindi siya kailanman sasama dito. Kumunot ang noo ni Alice. Vera, napaka-kuripot mo. Humihingi lang ako ng kaunting tulong para mapabilib ang pamilya at mga kaibigan ko, bakit mo ginagawang big deal? Alice, I can't say those things without Marshall's consent, sagot ni Vera. Ang villa na iyon ay hindi basta-bastang lugar. Ito ang pinaka-pinag-uusapan, misteryosong ari-arian sa buong Harmonfield. Kung may lumabas na balita, ang buong lungsod ay magiging buzz, at hindi ko mahawakan ang ganoong uri ng atensyon. At saka, siguradong hindi komportable si Marshall. Hindi talaga ako papayag. Ano ang kinalaman nito kay Marshall? Sagot ni Alice na halatang bigo. Fine, let's just drop it. Maliit na bagay lang. No need to overreact. Makalipas ang isang oras, sumakay si Marshall sa isang international flight mula Harmonfield papuntang Terranova. Pagdating niya sa paliparan ni Terranova, makakasakay na siya sa pribadong eroplanong inihanda ng mga Neville papuntang Hydra Island. Samantala, si Drogo, pinuno ng punong tanggapan ng Phoenix Vanguard, ay walang ideya kung ano ang darating. Sa loob ng 7 oras, haharap sila sa isang sakuna ng makasaysayang sukat. Kabanata 250 Flight Attendant. Sumakay si Marshall sa International Brookhaven Airlines flight papuntang Terranova, ngunit dahil sa pagmamadali, napunta siya sa economic seat dahil sold out na ang lahat ng first class na ticket. Hindi mahalaga sa kanya, ang tanging layunin niya ay maabot ang Terranova sa lalong madaling panahon. Pagkaupo sa gitna ng kaliwang hilera, lumingon-lingon si Marshall sa paligid, pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa tabi niya sa upuan sa bintana ay nakaupo ang isang batang babae na may mainit na ngiti at isang kapansin-pansing halo-halong kagandahan, ang kanyang ngiti na kasing akit at maluwag na gaya ng babaeng katabi. Binigyan siya ni Marshall ng isang magalang na tango, ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga ng walang salita. Si Drogo mula sa Phoenix Vanguard ay kamakailan ay naglagay ng $1 bilyong na pabuya sa kanyang ulo, na hinahamon ang reputasyon ni Marshall sa madilim na mundo tulad ng dati. Ito ang unang pagkakataon mula nang bumangon si Divine Drakebane na may isang paksayo na nang ahas na harapin siya ng hayagan. 3 taon na ang nakalilipas, nang sinubukan ng Dark Knight Alliance na ibaling ang ilang sangay ng Ugunlan Phoenix Vanguard laban sa kanya, hindi sila naging masyadong walang hiya. Noon, ang Phoenix Vanguard ay nabura ng magdamag. Si Cassian, ang kanilang dating pinuno,
ay nag-alok pa nga ng $1 bilyong para sumuko, umaasang mapangalagaan ang pangalan ng Vanguard. Drogo was making his move. Tila, ang huling babala ay hindi pa sapat. 1 taon pa lamang na nakapos si Marshall sa kanyang mga aktibidad, at ngayon ay nagsisimula ng gumalaw ang underworld. Handa siyang gumawa ng isang halimbawa ng mga sangkot, isa-isa. Kung hindi sila manginig sa takot, iisipin nilang biglang nanlambot si Divine Drakebane. Mula noong araw na sinimulan niyang lakbayin ang mundo kasama si Old Fred, ang matanda ay nag-drill sa kanya ng isang solong panuntunan para mabuhay sa madilim na mundo, tanging ang mga walang awa ang nabubuhay. Ang pagpapakita ng awa ay paghingi ng gulo. Mula noon, ang nag-iisang credo ni Marshall sa pagharap sa kanyang mga kaaway ay ang pagkawasak. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiyak na hindi na sila makakabalik, kaya niyang pigilan ang mga banta. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kalaban na mabuhay. Ito ang mismong pundasyon kung saan itinayo ng Divine Drakebane ang pangalan nito sa mga anino. Ang mga sumusunod ay umunlad, ang mga sumasalungat ay napahamak. Ang pag-iwas sa isang kaaway kahit isang hiwan ng awa ay ang pagiging walang awa sa sarili. Mula sa sandaling iyon, ang pangalang Divine Drakebane ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Sa pagmumuni-muni sa 13 tinaguriang nangungunang mamamatay tao na pumunta sa Draconia upang kitilin ang kanyang buhay, hindi napigilan ni Marshall ang mapangiti. Ang mga tinaguriang elite killer na ito ay nakakatawang hindi handa. Ang higit na walang katotohanan ay si Drogo, na, pagkatapos ng isang dekada ng pagsasanay sa Slul Island na may suporta mula sa Dark Knight Alliance, naisip na maaari niyang karibal si Divine Drakebane. Napakawalang muwang. Naidlap lang si Marshall ng isang malaking lalaki mula sa Demberoa ang sumugod sa kanya. Sa malamig, pinutol na Draconian, ang lalaki ay umungol, "Bumangon ka. Ako ang uupo sa iyo." Ang amoy sa likod doon ay hindi mabata. Dahan-daang iminulat ni Marshall ang kanyang mga mata, tumingin sa matayog na figure. Ang lalaki, halos 2 metro ang taas na may pangangatawan na isang wrestler, ay may buong balbas at isang mabangis na titig. Sa likuran niya ay nakatayo ang 3 pang lalaki na may katulad na laki at presensya, na nagpapalabas ng nakakatakot na enerhiya na nagpaiwas ng tingin sa mga nakapaligid na pasaherong Draconian, masyadong kinakabahan para makipag-eye contact. Itinulak ng matipunong lalaki si Marshall, ngunit nalipat ang atensyon niya sa babaeng nakaupo sa tabi ni Marshall, matamang nakatingin sa kanya. Napansin ni Marshall ang babaeng nanginginig sa tabi niya, halatang takot. Mabilis niyang nalaman ang katotohanan na hinahabol siya ng mga lalaking ito. "Kilala mo ba sila?" tanong niya habang nakatingin sa direksyon niya. Umiling siya, nanginginig ang boses. "No, I don't. Please don't switch seat with them," bulong niya. "Pina-target nila ako sa airport. Natatakot ako. Magwala ka." Itinulak ni Marshall ang kamay ng matipunong lalaki sa kanyang balikat at muling pumikit. Yumigting ang panga ng lalaki. "I told you to get up and switch with me. Hindi mo ba narinig?" Tumaas ang isang kilay ni Marshall, walang pakialam na humikab. "Ito ang upuan ko. Bakit ako?" At saka, hindi pinapayagan ang mga pagbabago ng upuan sa mga flight. Lumapit ang lalaki. "Bumangon ka, ako na ang bahala sa kapitan," aniya. "Masyadong malakas ang amoy ng babaeng Draconia sa likod natin. Hindi natin matiis." "Hindi ako gumagalaw," cool na sagot ni Marshall. "Kahit pumayag si kapitan, hindi ako." Naputol ang pasensya ng lalaki. "Ano? Hinahamon mo ako? Wala kang ideya kung sino tayo sa Terra Nova, di ba?" Hindi nagpatinag si Marshall, muling nagkibit balikat sa pagkakahawak ng lalaki. "I don't care who you are. Back off." Sumilay ang puot sa mukha ng 4 na lalaki. Ang mga nakapaligid na pasahero ay tumingin, tensyonado at hindi mapalagay, alam na ito ay maaaring maging masama. Ang 4 na lalaking ito mula sa Demberoa ay malinaw na hindi dapat tumawid. Ang paraan ng pagdala nila sa kanilang sarili at ang kanilang tono ay nagpapahiwatig na sila ay mga gangster. Ang pag-iisip na magalit sa kanila ay naging sanhi ng pag-igting sa mga kalapit na pasahero, ngunit ang kanilang kaguluhan ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng flight crew.
Lumapit ang isang kapansin-pansing flight attendant na may mainit ngunit matatag na tono. Mga Ginoo, mangyaring itago ito at igalang ang kaginhawaan ng aming iba pang mga pasahero. Kung may isyo, narito kami upang lutisin ito, ngunit subukan nating maging mapagbigay sa isa't isa. Pinasadahan siya ng tingin ng lalaki ng taas-baba bago pumikit, ang amoy ng babaeng Draconia sa likod. Hindi matitiis. Hindi kami komportable. Nakaupo doon. Nagbayad ako ng magandang pera para sa flight na ito, at ang baho na ito ay sumisira dito. Nagsampa ako ng reklamo. Nakakadiri kayong mga Draconia, pati amoy nyo nakakasuka. Gusto naming lumipat ng upuan. Ang kanyang mga pahayag tungkol sa mga Draconians ay nagkaroon ng galit sa mga nakapaligid na pasahero, kahit na walang nang ahas na magsalita. Humihingi ng paumanhin ang flight attendant. Pakiusap, mga Ginoo, hindi na kailangang palakihin pa. I'm very sorry, ang flight attendant. Magalang na sagot nito. Ang unang klase ay ganap na nakabok, pati na rin ang ekonomiya walang mga karagdagang upuan na magagamit. No. Tumanggap ng switch. Ang Ginoong ito ay tinanggihan na ang iyong kahilingan na makipagpalitan ng upuan, kaya't hinihiling ko ang iyong pangunawa. Kung naaabala ka sa pabango ng pasahero sa likod mo, mag-aayos kami ng angkop na kabayaran pagdating sa Terranova. Hindi pwede. Diretso ang tinuro ng matipunong lalaki sa kinauupuan ni Marshall. Gusto kong umupo dito, at babayaran ko pa siya ng dagdag para dito. Marshall smirked, ganyan ba kakulang sa manners ang lahat ng Demberons? Let me make it clear no sit swap. Mukhang problemado ang flight attendant. Mga Ginoo, pasensya na po, bumalik na po kayo sa inyong mga upuan. Bago pa siya makatapos ay pinutol siya ng isa sa matipunong lalaki. Ito ba ang uri ng hindi magandang serbisyo na dapat nating gawin? T mula sa airline sa Draconia. T na bibilang sa. Hinihiling namin na hawakan mo ito kaagad. Sinulyapan ng flight attendant ang air marshal para humingi ng tulong, ngunit hindi siya nagpakita ng tanda ng pagpasok. Ang sitwasyon ay naging tense, na ang lahat ay hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-daang tumayo si Marshall. Tapos ka na ba? Kung oo, bumalik ka na sa upuan mo. At kung lalaitin mo ulit ang mga Draconian, magsisisi ka. Now, back off. Natahimik ang apat na lalaki, ang flight attendant, at ang mga nakapaligid na pasahero sa kanyang mga salita. Kahit na matangkad si Marshall, ang kanyang pangangatawan ay slim kumpara sa mga lalaki, at lahat ay nakakakita sa mga lalaking ito ay nangangahulugan ng gulo. Baka malagay si Marshall sa malaking gulo. Ang batang babae sa tabi niya isang hila sa kanyang manggas, nag-aalala. Anong sabi mo? Inabot ng leadman para itulak siya. Napabuntong hininga ang flight attendant. Ngumisi si Marshall. Pag-isipan mong mabuti bago ako hawakan. Napaungol sa galit ang malaking lalaki, na nakaligtaan ang pagtulak kay Marshall. Bakit ako magdadalawang isip tungkol sa pagtatiboy ng ilang mahihina kay Draconia? Ganun ba? Napaawang ang bibig ni Marshall sa isang nakakalokong ngiti. Your choice. Biglang walang nakakakita sa nangyari, napaluhod ang lalaki, napahawak sa tiyan sa sakit at takot na titig kay Marshall. Ang tatlo pang lalaki, na parehong nataranta, ay humawak sa kanilang mga dibdib at tumingin kay Marshall, gulat na gulat. Sa kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at isang inosenteng ngiti, sinabi ni Marshall, bumalik ka sa iyong mga upuan at tingnan kung mayroon pa ring masamang amoy doon. Kung hindi ka pa rin komportable, bumalik ka at hanapin mo ako, sabi ni Marshall. Saglit na natigilan ang tatlong lalaki sa pwesto. Nawala ang ngiti ni Marshall, napalitan ng isang bakal na tingin. Hindi ba nakuha ang mensahe? Kailangan ko bang spell out ito? Magwala. Mabilis na napaatras ang lalaking nakaluhod kanina. Nagmamadaling sumunod ang kanyang mga kasama at bumalik sa kani-kanilang upuan, pilit na umaarte na parang walang nangyari. Ang flight attendant, hindi sigurado sa nangyari, ay saglit na tumayo sa pagkabigla. Pagkaraan ng ilang sandali, yumuko siya kay Marshall at sinabing, "Salamat, sir." Pagkatapos ay agad niyang tinungo ang upuan ng apat na Demberoan sa likuran.
Mga Ginoo, may maitutulong pa ba ako? Hindi. Ayos lang kami, nauutol na sabi ng mga lalaki, na tila malapit lang silang makaharap ng isang mandaragit. Natahimik ang buong cabin. Ang mga pasahero ay nagpalitan ng mga tingin ng paghanga at pagtataka kay Marshall, na humakbang ng walang pag-aalinlangan. Sa Draconia, ang mga lalaking iyon ay nakasanayan na sa pagtapon ng kanilang timbang, at kung wala ang isang tulad ni Marshall, ito ay magtatapos sa ibang paraan. Sa tabi ni Marshall, kumikinang sa paghanga ang mga mata ng dalaga. That was amazing. Yung apat na manggugulo na yun walang chance laban sa'yo. Haha. Nag-aalala akong susundan kanila kapag nasa Terra Nova na tayo, sabi ng dalaga. Isang mahinahong ngiti ang ibinigay ni Marshall. Huwag mag-alala. Hindi sila maglalakas loob, kahit na mayroon silang lakas ng loob. Lumapit siya at sinabing, salamat. Pagdating natin, sisiguraduhin kong tama ang pagpapasalamat sa iyo ng tatay ko. Kinawayan ito ni Marshall. Hindi na kailangan. Mabilis na hamupa ang tensyon, at ang mga pasahero ay tumingin kay Marshall ng may paghanga sa paghakbang, bagaman hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, ito ay halos hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi na siya nagsalita pa sa katabi niyang dalaga at pumikit para magpahinga. Sir, pwede mo ba akong samahan sa rest area ng mga flight attendant? Iminulat ni Marshall ang kanyang mga mata nang makita ang magandang flight attendant na nakatayo sa malapit. Sa kanyang maputing balat at magiliw na ngiti sa kanyang pinong titig, hinintay niya ang sagot nito.